right now is the right time to praise the Lord. No, every time we come to Jesus, dapat handa tayo na magbigay ng papuri palagi. No, ang praises, ang papuri natin sa Kanya ay walang reservation. No, at walang, Lord, bukas na lang. No, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Binigyan ka ng Diyos ng mga paa na makarating sa church, yung guidance, andyan. Binigyan niya tayo ng boses, tapos pagdating dito, Lord, next Sunday na lang ako mag-praise, magpapuri sa'yo. No, right now. No, right now is the right time to praise the Lord. We thank you, Jesus, because we don't know what will happen tomorrow. So this time we must worship and we must praise our God. Thank you, Jesus, for your presence this morning. No, iba yung worship natin. Baka dahil maraming nakatulog ng maayos-ayos. No, dahil wala tayong klase ng alas 8. No, kaya napahaba, 1-2 oras, extension na tulog. No, yun ang effect ng makapahinga. No, yung iba, umaga na natulog. No, pero merong isang kilalang Pentecostal preacher no, sa US. Sabi niya, yung bago siya mag-preach, no, sabi niya, God spoke to me. No, sabi niya, tell my people, sabi niya, even though if they have great faith on me, but if they will violate the law of health and rest, sabi niya, they will suffer. No. Sabi ko, oo nga, no? No? Kahit may pananampalataya pa tayo sa Diyos. Pero pag violate, anong tawag sa sa Tagalog, yung nilabag natin ang law ng health, nung kalusugan natin at saka nung pahinga, sabi niya, you will suffer. No? Without question, may pananampalataya kayo sa akin, but if you are the one violating, no, sabi niya, you will suffer. No, kasi hindi natin pwedeng iasa sa Diyos ang ating kalusugan. No, trabaho natin yan. No, although andyan siya para ingatan tayo, pero yung mga part na yan, responsibility natin. No, isa pala sa nakakasira, number 1, nung atay natin, yung liver natin, ay yung pagpupuyat. Of course, lahat naman ng katawan natin, dama yan pag kulang tayo sa pahinga. No, iba yung tulog ng 10 to 6. Pagising mo, iba yung pakiramdam. Iba yung tulog ng 2 a.m. to 10 a.m. Kahit mahaba ang tulog mo, pagising mo, iba pakiramdam. No, iba talaga. Dahil may tinatawag na tayong circadian rhythm ba yan? No? At least mga 10 p.m. no, to 2 a.m. dapat may pahinga ka na. No, tapos pagising mo sa umaga, umad ka, no, 1 meal a day ka, no, tapos yun lang ang kain mo, tapos sa umaga, mag-escape ka pa ng almusal. Ang almusal, napaka-importante kasi ang advice nga, no, pagising mo, mag-almusal kasi yun ang hinahanap kaagad ng ating atay. No, do not escape. So ang ipapalit natin, escape, ano ba sabi? Escape. Do not skip. No? So, marami sa atin no, nagbabiolate sa mga ganyan. But God is still good and is always good all the time na hindi pa rin niya tayo pinapabayaan. We may be seated. Thank you, Jesus. We praise the Lord for this morning that you've given us. Thank you, Jesus. And we welcome everyone in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. No, we have survived the typhoon, the storm, yung mga baha. Thank you, Jesus. No, ang problema natin, mga tulo-tulo lang. No. Sa ibang binaha, still be thankful no, na that we're still able to come sa church. No, yung mga tulo talaga na yan sa bubong natin pag umuulan. No, pag wala naman kasing ulan, walang tulo. Pero pag umuulan, you know, para kaming nag-aano dito lagi. No, yung anong tawag dito, yung troubleshooting lagi. No, ano ang sira, saan ang tulo, saan ang
ito, wala tayong problema rito. Maganda itong ano natin, no, lahat to naka-long span, makapal, dito sa kainan, alos 90% naparitan na rin natin yan dyan ng long span. Tapos dito, yung sa kusina na area, baka palitan na rin ng long span doon para mapalitan na yung ilang dekada na yero dyan. No, lahat na lang ng tapal, lahat na lang ng schedule lang natin diyan kung paano maayos. No, at kung sakaling kayo magpagawa ng bahay, huwag kayong mag-design na very flat ang bubong. No, iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. No, very acidic na yung ulan. No, kaya ang mga bubong, ganyan pang design mo, ang tubig hindi makababa kaagad, patay talaga ang yero mo kahit makapal pa. No, dahil yung tubig, no, nag-i-stuck, matagal mag-flow. So yan ang effect. No, bumilis magkalawang, mabilis mabutas, no, yung repair mo sa pintura, lahat, no, kasi every year halos magpintura ka kasi iba yung design. No, but again, we are so thankful to Jesus na nakalampas tayo sa bagyo. No, na napagdaanan, maraming mga baha, malakas yung hangin, supply ng tubig ay, kalain mo yung sa Bagyo, sa Cannon Road. No? Akalain mo, minsan ka lang pumunta ng Bagyo, nagpark ka lang saglit, yung pinakamalaking boulder o bato na ang doon sa bundok, doon pa mismo babagsak sa kotse mo. No. Pero pag positive thinking ka, Lord, thank you, wala ako sa kotse. No? Although ang umiiyak ka dahil nawala ang kotse mo. Pero mabuti, wala ka doon. No, yung dito naman sa may yung van, yung truck, 8 rin ang patay. No, dahil sa, yan, pwedeng mangyari yan. No, but again, we are always thankful to Jesus na andito tayo today. Thank you, Lord Jesus. We welcome Brother Arnold. Welcome back and welcome to the family of acidic. No? Yung mga acid dyan. Welcome to the family. Yon, kape. No? Tigil. No? Sabi ko, Dok, hindi na ako nagkakape, Dok. Hindi na ako nag-hot choco. No? Nagtsatsa ka. Ay, upo. Kasi pinalitan ko ng kape, ng tsaa, kasi wala nang lasa yung mga iniinom ko eh. No? Tubig na lang. So, pinalitan ko ng tsaa, minsan 2 or 3 times a day. Ang tsaa, kapatid ng kape, pagdating sa acid. Ano ang number 1 magpa-acid sa atin? Hindi yung kinakain natin. No? Sabi niya, alam mo, kahit ang kainin mo, ganito kakunti na lang, gulay o isda o ano paman na hindi nakaka-acid. Sabi niya, pag ang isip mo, stress lagi, ang isip mo, nag-o-overthink ka lagi, sabi niya, lahat yan, a-acid. You know? Yan ang pwede nating abutin, kakaisip. Yung mga hindi na... again, Brother Arnold, welcome. Nakabalik ka pa rin ng safe. No, sabi niya, brother, last week kasi talagang mayroong akong naisip na na-stress talaga ako. No, mabuti paminsan-minsan lang. Huwag naman lagi. No, yung si Bianca to, ano? Si Bianca, anak ni Brother Arnold, nakabalik din siya. So, thank you, Jesus. Welcome. No, thank you, Jesus. Si Sister Karel, kasama yung kanyang anak, yung, pag lumaki sila dito sa church, sabihin ni Adi, hello, ako si Adi. No, hello po, ako si Aya. No? Si Aya yun, di ba? No, may mga, Lord, matagal pa ba mag-rapture? may mga panibago na naman. But we're always thankful to Jesus, mga kapatiran natin. No, sino pa? Brother Louie, okay ka na sa atin na may mga nararamdaman. No, sa lahat ng my birthday, thank you. Thank you.
No, lilipas din yan. But ang prayer natin palagi sa lahat ng nagsishift ng kanilang mga taon, ang prayer natin palagi ay patuloy na bigyan ni Jesus ng kalakasan, good health, no, at patuloy na tayo ay magamit pa rin niya sa simbahan. Wala na ba tayong kulang? Again, so we say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Joshua. Joshua chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. Have not I commanded thee? No, hindi ba kita inutusan? Be strong, no, and of good courage. No, magpakalakas ka, maging matapang ka. Be not afraid, huwag kang matakot. Neither be thou dismayed, o maglupaypay, madismaya. No, huwag kang manghina, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. No. Sapagkat ang iyong Panginoong Diyos ay nasa sa iyo kahit saan ka man pumunta. Ibang klaseng promesa, no? So we say, shall we pray, Lord, again, thank you for your guidance all throughout the week. Thank you, Lord, for keeping us safe sa dumaan na bagyo, sa mga baha, sa mga aksidente sa kalsada. Lord, thank you so much for the healing na ginawa mo sa aming katawan. Thank you so much, Lord, for all the healing na ibinibigay mo sa amin, sa aming mga kapatiran, mahal sa buhay. Lord, we are always grateful and thankful, Lord Jesus. And thank you, Lord, for all your guidance, for all your provisions. Lord, we love you so much. Thank you for your blessing and the anointing na ginagawa mo, Jesus, sa ating mga gawain. Lord, we are so thankful, Lord Jesus, for allowing us always that to happen. We thank you, Lord. We love you. Lord, bless your word this morning, Lord Jesus. We know that you are always there, Lord. You will never leave us nor forsake us, Jesus. Lord, we thank you. We love you in Jesus' name. Amen. Isaiah 41:10. May mga verses lang akong babasahin. Isaiah 41:10, fear thou not, huwag kang matakot, for I am with thee. No, kasama mo ako, be not dismayed, huwag kang manlumo, manlupaypay, no, manghina, for I am thy God, I will strengthen thee. No, palalakasin kita. Yeah, no, I will help thee, tutulungan kita. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. No, talagang buong lakas, buong power ko, no, panghahawakan kita. Deuteronomy 31:6. 31:6, be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He is that doth go with thee, He will not fail thee. No, hindi kanya bibiguin, nor forsake thee, nor kanyang itatakwil, tatalikuran, hindi gagawin ng Diyos yan. Sa Matthew 28:20, na yung mga verses na ito. Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. No, nangako ang Diyos sa Old Testament na ang sabi niya, magpakatibay ka, magpakatapang ka, be a man. No, sa lahat ng lakad mo, saan ka man mapunta, lahat ng yapak mo, sasamahan kita. Pagdating sa New Testament, si Jesus Christ na mismo nagsabi, sabi niya, kahit saan ka, andun ako palagi, kasama mo ako. No, Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have.
For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. No, yung mga conversation natin, no, pag yan, maayos lahat, walang guile, walang mga malisyoso, pati dyan ay sasamahan tayo ni Jesus. No, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Romans 38 and 39. 38 and 39? Ano? Wag na lang yan. No, nawala yung chapter, verse lang eh. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Dami tayong verse para may idea tayo. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, no, yung mga tao, yung aking bayan, yung aking mga tao na tinawag sa aking pangalan, shall humble themselves. No, ay magpakumbaba, no, and pray, magpray, manalangin, and seek my face, no, hahanapin ako, and turn from their wicked ways, at sila ay tumalikod sa kanilang mga ginagawa na hindi maganda, then will I hear from heaven, ako ay makikinig mula pa doon sa langit, and will forgive their sin and will heal their land. No, kita natin kung gaano ka-effective sa harapan ng Diyos ang humility, no, yung humbleness. So, balik tayo ulit sa Joshua, and the title of our preaching for today, He is there. No, He is there. No, andyan siya sa bundok, kahit sa Mount Everest, andyan siya. Andyan siya sa kahit sa pinakamalalim, sa Marianas Trench, kahit doon tayo magtago, no, kahit doon ka mamatay sa pinakailalim ng Marianas Trench, pagdating ng panahon na ikaw nakasunod sa gospel, ikaw nakasunod sa commandment, sa time mo, kahit andong ka sa ilalim ng Marianas Trench, pagdating ng rapture, God is there para kunin tayo sa lugar na yan. No, pag andyan ka sa kabundukan, andyan ka sa forest, andyan ka sa jungle, still God is able, at kung ano ang sitwasyon natin, ay talagang andyan siya. Because He is everywhere, He is anywhere. No, kahit saan man, andyan ang Diyos. No, kahit sa pagtulog natin, andyan siya. No, kahit sa paggawa natin ng kasalanan, andyan siya, nakatingin. No, omnipresent, our God, omniscient. No, now, sa verse 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, no, saying, pumalit na si Joshua kay Moses dahil si Moses, no, tapos na ang kanyang trabaho. So, pumalit si Joshua. Ganon ang plano ng Diyos palagi. No? Every leader, iba ang pinapagawa ng Diyos, iba ang mission na pinapa-accomplish sa kanya ng Diyos sa kanyang panahon. At pag natapos niya ang kanyang mission sa kanyang panahon, tapos ka na eh. So God will use another leader to accomplish panibagong gagawin na naman. No, yun lang ang papel natin sa Diyos eh. No, kaya walang pwedeng magmalaki na no, talagang ikaw talaga yon. No, hindi pwede. No, dahil akin talaga yon, ako talaga yon, lahat na lang hindi po pwede. Dahil ang role natin sa Diyos, kung ano ang pinapagawa niya, gawin natin. No, iba ang accomplishment ng unang leader, iba yung pangalawa, iba yung pangatlo. Ganon ang plano ng Diyos. But all for the glory of God, no, para yun lahat sa Kanya eh. No, Moses, my servant, is dead. Ilang taon si Moses namatay? 120. No, nasaan yung kanyang bangkay? No, wala, tinago. No, dahil tinago kasi gagawin gagawing santo. No, gagawing Diyos-Diyusan ng mga Hudyo, ibang klase, no? Now therefore arise, bumangon ka, go over this Jordan, thou and all these people, and to the land which I do give to them, even to the children of Israel. No, mag-prepare ka, mag-ayos ka, wala na si Moses, ikaw nang papalit. So, no, ang lupa na pinangako ko ay ibibigay ko yan sa kanila. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you,
as I said to Moses. Wala na si Moses, kung anong pinangako ko sa kanya, ganun din ang pangako ko sa iyo, walang pinagbago. No, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, and all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Grabe na pangako ng Diyos, no? Pag ang kaibigan mo nagsabi sa iyo, no, there shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. Pag kaibigan mo lang nagsabi, huwag kang maniwala. No, dahil baka pag talikod mo, itatapon ka rin sa Taal Lake. No? Baka, no? Oh, pare! Oh, talaga namang, oh, walang problema. No, talagang akong bahala. Kayang-kaya ko yan. Pag talikod mo, bang! No, hindi mo pwedeng asahan. Pero pag ang Diyos ang nangako, generation upon generation, unto eternity, kayang patunayan ng Diyos na kaya niyang gawin ang kanyang pangako, mga kapatid. No, at ano ang kanyang pangako? No, talagang napakabuti ng Diyos natin. Dahil pag siya may pinangako, pag siya may pinapagawa sa atin, sinisigurado niya na back up siya. Minsan hindi siya back up, minsan siya ang nangunguna. No, basta tayo magpatuloy lang. No, huwag tayong tumigil, huwag tayong matakot, although andyan ang takot. No, pero ang pangako ng Diyos, no, walang tatayo, no, kalaban. No, kahit sino pa man, as I was with Moses, so I will be with thee, I will not fail thee nor forsake thee. No, grabe yung pangako ng Diyos. Yung mga miracles na nangyari dyan sa Israel, sa Isaiah, anong sabi dyan? No weapon that is formed against thee shall prosper. Isaiah 57 ba yan? Brother Roman, hindi ko Isaiah 59, 56, 54. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. No weapon that is formed against thee shall prosper. No. Ilang beses na napatunayan ito ng mga Hudyo. No, 1948. No. Yung mga bakbakan nila dyan, 6-day war. No, 5 bansa umaatake sa kanila. Wala silang mga weapon or anything. Tapos yung Britain, no, na napaka-traidor, no, sa harapan ng mga Hudyo. No. Kala mo, friend mo. Pero sila pala ang gumagawa ng mga hindi dapat. No, instead na tulungan ang mga Hudyo, sila mismo ang nagpupos sa mga Hudyo para ubusin ni Hitler. No? Just imagine that. No? But no weapon that is formed against thee. At kailan nila ulit napatunayan nila at sinasabi nila, Lord, talagang totoo ang pangako mo sa amin. Why? No? Yung gera nakaraan ng Iran at saka ng Israel. No, halos 1,000 na missiles, ballistic missiles ang pinalipad papunta sa Israel. No, pagdating sa Israel, mabibilang mo lang sa kamay ang namatay. No, at sabi nila, totoo ang salita ng Diyos that there will be no weapon, no, that is formed against thee. No, lahat ng missile na bumabagsak sa Israel, sinasalo rin ng mga missile nila, halos mabilang mo lang ang casualty. Ano ang tanong nila? No, ito ba God intervention o dahil lang sa kanilang technology? Ito lang sinasabi sa Biblia. No? Sa time na yun ni Joshua, nagamit niya na. Sa time ngayon, nitong present or modern time natin, nagamit pa din nila na walang weapon niya at yan ay pangako ng Diyos sa kanila. No? At yung pangako na yun, mga kapatid, hindi lang para sa kanila, kung hindi para rin sa atin. No? So thank you, Jesus. No, be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be strong. Be thou strong. Maging malakas ka talaga. Ilang beses ito sinabi ng Diyos dahil ang trabaho ay napakalaki. Napakabigat ng kanyang trabaho, so ang Diyos nagbibigay ng encouragement doon sa kay Joshua, and be very courageous.
that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. No. Sabi niya, pag-aralan mo, you meditate, no, studyhan kung ano yung mga salita no, na binigay ko kay Moses, pag-aralan mo, sabi niya, huwag kang lilingon sa kaliwa, huwag kang lilingon sa kanan. Ibig sabihin, no, huwag kang double-minded. No, be stable, mag-stabilize ka. No, kahit ikaw natatakot, just stand. No, huwag kang mag-isip na, oh, sige, pupunta na lang ako sa mundo. Ay hindi, babalik na ako sa church. No, we must take our ground. Pag sinabi ng Diyos, ano bang salita? You stay, you stay. No, kaya natatakot ako walang problema. Kahit natatakot ka, basta tumayo ka lang. No, ano ang sabi ng Diyos? Huwag kang tumingin sa kaliwa, huwag kang tumingin sa kanan, kasi pag tumingin ka pareho dyan, no, madidisgrasya ka talaga. No, this book of the law, wala pang Bible nung time na yon, kung hindi yung book of the law, yung Septuagint, tama ba yun? Yung 5 books, yung Pentateuch, no, yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no, na sinulat ni Moses shall not depart out of thy mouth, no, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. No, ito ang sekreto, no, ng isang taong gustong maging successful sa buhay. Ano ang dapat nating guide? Walang iba kung hindi Word of God. No, at sa pagsunod natin ng Word of God, no, doon tayo tinuturuan ng Diyos kung ano ang dapat, at pag sinunod natin ito, sigurado ang success. No? So ang sabi ng Diyos kanina, have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. The title of our preaching, now He is there. No. Napatunayan na ba natin ito? No. No. Nasaan kaya ang Diyos? No. He is everywhere. No. Isaiah 57:15. Pasuyo, Brother Roman. Isaiah 57:15. Yeah. Thank you, Brother Wilfred. For thus saith the high and lofty one, that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell, no, ako ay nananahan in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. Sa Tagalog, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpakumbabang loob, upang bumuhay ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. No? So saan nakatira ang Diyos, mga kapatid? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. No, Romans 8, no, ito daanan lang natin, balikan natin, andito na kasi yung chapter niya. Romans 8:38 to 39. No. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. No, bagyo man, may sakit, storm, earthquake, famine, pestilence, lahat, ano ang sabi ng Diyos? Lahat ng ito ay hindi maging rason para tayo ay maging separated. No, ibig sabihin, kahit sa mga bagay na ito, ang Diyos natin ay nandun siya. No? Kahit into eternity, kahit sa kamatayan, andun ang Diyos natin. Hindi niya tayo pinapabayaan, mga kapatid. And this is a great plan and promise of God to us, no, na kahit na ang pangako niya,
Kung saan ka man, andun ako. Kung saan ako, andun ka. No, time will come when the rapture comes. No, but this time, anong ginagamit ni Satanas? Na weapon para sa atin. No, ang ginagamit niya ay lagi takot. No, injikan niya tayo ng takot. At pag nabuo na yung takot na yan, alam natin ang Diyos nandiyan, pero dahil sa takot na nararamdaman natin, parang papasok sa isip mo ngayon, Lord, parang wala ka. No? Doubt. Lord, no, parang di mo ako kasama. No, Lord, parang, no, Lord, bakit ganito ang nangyari, Lord? Parang wala ka. Lord, parang hindi kita naramdaman. No? Why? Takot. But every time, mga kapatid, sino nakaranas sa atin ma-hospital? No, halos lahat tayo nakaranas ma-hospital. Diba? No, sino nakaranas sa atin magpa-laboratory? No. Yan, pag may edad na pasok na yan. No. Laboratory, CT scan, MRI, X-ray, ultrasound, ECG, 2D echo, 3D echo, no. Lahat ng klase ng pa-check up na pwede nating gawin, no, sa katawan natin na ito. At pag pumunta tayo dyan sa lugar na yan, sinong kasama mo? Hindi mo kasama nanay mo? Hindi mo kasama tatay mo? Pumunta ka dyan sa hospital, pa-check up, laboratory, lahat, masama, pakiramdam mo, punta ka doon sa doktor, naglalakad ka, wala kang ibang kasama. No, hindi mo kasama friend mo, hindi mo kasama best friend mo, hindi mo kasama kapatid mo, hindi mo kasama employer mo, naglalakad ka mag-isa doon. Lord, samahan mo ako. No. And God is there. No, and He is there. No. Naglalakad ka doon, iba ang takbo ng isip mo. Lord, sana walang terminal na balita. Lord, sana maging maayos lang yung check-up ko. Lord, yung sana pagdating ko doon, sasabihin ng doktor, you have nothing to worry. Palaisip ka lang talaga. No? Habang pumupunta ka doon sa lugar na yun. No? Wala kang ibang kasama. Na-hospital ka, panahon ng pandemic, lahat hindi pwedeng bumisita kahit gusto kang bisitahin ng mahal mo sa buhay. Hindi ka pwedeng bisitahin. No, ikaw nag-iisa sa hospital, walang kasama. Sinong kasama natin? Si Jesus. He is there. When everything and anything, no, we're not present, our God is present always, mga kapatid. No. At sa bagay na yan, pagpunta natin doon, no, that is why we have always the reason to worship and to praise our God. Why, mga kapatid? No, yung takbo ng isip mo, pupunta ka pa lang doon sa hospital, check up lahat, laboratory lahat. Yung laboratory hanggat hindi pinapaliwanag ng doktor ang result. No, kung 3 weeks, 2 weeks dumaan, yung agonizing moment mo, no, andun din, hindi ka makatulog kasi hindi mo maintindihan and never mag-google. No, huwag kang mag-check sa internet kasi patay ka talaga. Buhay ka pa pero patay ka na. No, pakiramdam mo, patay ka na. No, exaggerated. No? Tapos, lahat na lang. No? Although kasama mo ang asawa mo, misis mo, mahal mo sa buhay, pero habang papunta ka dyan, anong takbo ng isip mo? Lord, samahan mo ako. Lord, wag mo akong pabayaan dito. No, and the moment na andun na ang result, sinabi na sa'yo, balik ka na lang after 1 year, balik ka after 2 years, you have a good result. So paano yon mga kapatid? Pagdating mo doon, lahat ng worries mo tanggal at pagdating parang sinabi sa iyo ni Jesus, o di ba, kasama mo ako? O di ba, hindi kita iniwan? O di ba, hindi kita pinabayaan? Palaisip ka lang. No, palaisip ka lang. No, pero pagdating, that is why mga kapatid, pag ganon ang ginawa ng Diyos, no, pagdating natin sa church, anong gagawin natin? No, Lord, thank you, hindi mo ako pinabayaan. Ganon ba mag-worship? No. Kung ganon ang ginawa ng Diyos sa atin doon na hindi niya tayo pinabayaan sa labas. No. Mga check-up, mga tulas, mga aksidente, lahat ng pwede nating pagdaanan na pagdaanan ng iba kung gaano kahirap. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Anong dapat gawin pagdating dito sa loob? We must give our best worship, mga kapatid. No, pagdating dito, Lord,
Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. No, thank you, Jesus. Why? No, kasi very unfair sa Diyos na pagdating dito, lahat ng worries mo, lahat ng iniisip mo doon sa labas, pamilya, kamag-anak, trabaho, no, sinagot niya lahat. No, pati bulsa, Sister Telma. Opo. Kasi pag wala kang pera, lahat ng sakit papasok. No? Papasok talaga yon. Pero itong punto, mga kapatid, na pagdating dito, pinakita na ng Diyos sa atin kung paano niya tayo sinamahan sa labas. Pagdating dito, hindi pa man tayo nakapasok dyan sa gate ng church. Andun ka pa lang, Lord, ready na ako mag-worship. Lord, I'm ready to praise your name, Lord Jesus. Why? Lord, kahit may sakit, pasalamat ka kahit may nararamdaman ka, nakabarating ka pa rin sa church. No, why? Because God is there. He is there. Hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. No, at pagdating dyan, why? No, just imagine. No, hindi ba tayo mahihiya sa Diyos na lahat na lang ginawa niya doon sa labas? Para pagdating ng oras na ito, makaupo tayo dyan, malamigan, naka-aircon, naka-smile, tumatawa. Pag sinabing taas ng kamay, nakakataas ka. Pag sinabing tayo, nakakatayo pa tayo. No, so much for our God na pagdating nito, pag sinabing okay, let us worship. No, tapos nakaganon lang tayo doon. No, hindi ba natin na-appreciate kung gaano kabuti ang ginawa ng Diyos doon? No, pero wala namang gumagawa dito na nakatayo lang eh. No, ano lang natin yan. No, lahat naman nagwo-worship eh. No, wala naman tayong pinapatamaan dito na walang nagwo-worship. No, sabi ko nga nakaraan, sabi ko ba, tuwan-tuwa ako sa bata ah. No, nag-worship sabi niya. Sabi ko, ba't kaya ganun siya mag-worship? Andiyan, nakatayo. No. Sabi ko ba, first time ko nakita yun, may pag ganun-ganun pa. May nagbulong sa akin, brother, tinitingnan niya kasi lagi si Brother Ricky. No? Nakakahawa ang worship. No? No. And it's for the glory of Jesus. Yeah, sabi niya, brother, tingnan mo si Brother Ricky pag nag-worship. Matay tayo, Brother Ricky. But why, mga kapatid, nakakahawa ang worship natin? Kung ano ang takbo ng heart, ng espiritu natin sa labas, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin na, Lord, it's time and it is best to worship to you dahil grabe ang ginawa mo sa amin sa labas. Hindi mo kami pinabayaan. Pagdating dito, Lord, our heart is prepared, our mind is prepared, ready to worship and to praise your name. Why? Makita ang effect pag nag-worship tayo, mga kapatid. No? Hindi na natin kailangan pa na yung song leader dito. No, habang kumakanta, Lord, parang wala pa rin ang presensya mo. Lord, parang walang effect No. No, hirap na rito. No, why? No, just imagine, mga kapatid, lahat ng galaw natin sa labas, sinamahan tayo ng Diyos. No. Pag may sakit tayo, mabilis siyang umaksyon. No. Simple prayer request. Wala magulang mo, wala kapatid mo, wala lahat. Ikaw lang mag-isa. But we still have God. No. Wala man sila lahat, pero pinatunayan ng Diyos natin because of our prayer na, Lord, wala ngayon ang kapatid ko rito, wala ang nanay ko rito, wala ang tatay ko rito. No? Wala akong maasahan sa kanila because wala sila sa tabi ko. But Lord, I know you are there. No? Lord, I know andyan ka. Lord, wala ako ngayon sa side ng nanay ko na may sakit. But Lord, I know you are there. No? Lord, hindi ko siya masamahan sa ospital, but Lord, I know you are there. Lord, may problema kami sa opisina, ganito, kabigat. Pagdating ko doon, Lord, may personal problem ako. Lord, walang makakatulong na ito, but Lord, I know that you are there. No, at sigurado, mga kapatid, ang Diyos natin ay tutulong. No, every time we have need, no, guidance, protection, lahat ng kailangan natin, ang Diyos natin mabilis umaksyon. No? Pero ano ang opposite ng Diyos natin? Kung ano ang need natin, mabilis siya. Pero pag tayo gumagawa ng kalukuhan, mabagal ang Diyos natin.
No, saan siya mabagal? Mabagal siya sa pag-judge sa atin. No, yun ang pinagkaiba ng Diyos natin. Lord, may need ako. Lord, wag mo kaming pabayaan. Habang nagdadrive ka, hindi ka pa nga nag-pray. No? Maaksidente ka na pero hindi inalaw ng Diyos. Ang bilis niya, split second na desisyon. Na pwede kang mamatay, pwedeng mamatay ang pamilya mo, aksidente kung saan man dyan. No? Niwala kang ang prayer na, Lord, you guide us pag alis namin ganito. But still, ang Diyos natin mabilis gumalaw. Mabilis kumilos. Pero habang gumagawa tayo ng kalokohan ng hindi maganda, ang Diyos natin hindi siya mabilis mag-judge. No? No? Pag need natin, ang bilis niya. No? Pero pag gumawa tayo ng kalokohan, taon, dekada, bago niya tayo sentensyahan. No? Anong inantay ng Diyos? No, ang sabi niya, yun lang inaantay niya eh. No? Contrite, may mapagkumbabang loob, mapagkumbabang espiritu. No? Saan nananahan ng Diyos? Ang Diyos nananahan sa tao na may repentant heart. Yung tao na may humility. It is not easy to repent. No? Hindi madali ang magsisi. No? Pero ang Diyos natin, ang bagal ng desisyon niya pagdating sa judgment. No? Yung anak ko na ito, may kalukuhan na namang ginawa. Sinisintensyahan tayo ng Diyos kaagad? No. Inaantay ng Diyos yung mga panahon? Hindi. No. Pero grabe ang Diyos natin. Pag tayo ang mag-decide, ano ang binabase natin? Performance evaluation. Pag sa company. No. Ay, Brother Roland, ayos. No, lagi kang maaga. Ganda ng record mo, performance-wise, lahat, the best. Okay, 100%. No. Oh, ikaw ba the Wilfred? No. Hindi ko na nga sinabi mo pa. No. Oh, ikaw, ang dami mong ganito, ganyan. Oh, pag nagbigay ng performance evaluation, no, ano ang gagawin ng Diyos? Anong gagawin ng amo mo? O ikaw, 50% lang ang makukuha mong bonus ngayon dahil hindi ka Pero pagdating sa Diyos natin, mga kapatid, hindi natin ini-encourage na kahit gumawa ka ng masama, God is still there. Pero ang gusto nating sabihin, na sa gitna na tayo gumagawa ng hindi maganda, ang Diyos natin ay napakabuti. He is not, hindi niya tayo easily ginajudge sa kung ano man ang mayroon tayo, mga kapatid, because God is so good. Na kung ano man ang ating mga sitwasyon, even in the midst of war, in the midst of famine, in the midst of flood, in the midst of storms, earthquakes, kahit mga aksidente na pwedeng mangyari sa buhay natin, God is with us always and promise us to never leave us nor forsake us, mga kapatid. That is why every time na tayo ay pumunta sa church, yun lang ang dala-dala natin eh. We offer Him our praises, our thanksgiving. So just imagine, paano pag sinabi sa'yo ng doktor? Pagdating mo doon sa laboratory, at, okay. Yung mata mo, 1 week na lang yung makakakita. May 1 week pa Lord, bago mangyari yan, bulagin muna kita. Pag binagsakan ka ng report na hindi maganda, anong pakiramdam? Pero bihirang-bihira, mga kapatid. Every time we pray and every time we come to God, tapos sinagot niya kaagad, na yung bang alam mo na hopeless case, hopeless situation, walang ibang pwedeng makatulong kung hindi siya lang. Kahit yung atheist, yung tao na walang pananampalataya at walang kinikilalang Diyos, pag nasagad na ang kanyang sitwasyon, nakakaalala pa rin sa Diyos. Dahil napatunayan niya, na mali ang kanyang thinking at anong tendency niya, Panginoon, kung may Diyos man dyan, sana mapakinggan mo pa rin ako. That is why pagdating mga kapatid dito, walang rason that we cannot worship our God.
Walang rason na magpatamlay-tamlay tayo sa worship, sa praises natin. Why? Every time may situation, He is there. No? Every time may need tayo, He is there. No? Every time masama pakiramdam natin, He is there. Every time na may issue tayo sa buhay, sa trabaho, lahat, kahit sa biyahe natin, He is there. No? Kahit pagdating na lang dito, God is there. No? Kahit saan tayo mga kapatid, that is why pagdating sa church, we must give sabi nga nila, we must give our best shot. We must give our best worship without reservation, without, tawag dyan? Without withholding. No, pagdating dito, ano kaya mga kapatid ang mangyari? No, ano kaya ang pakiramdam ng Diyos natin? Ay, ito marunong tumanaw ng utang na loob. Ito marunong tumanaw ng thanksgiving sa kanyang buhay. No? Why? Kahit sa simpleng pagtulog lang natin, andyan ang Diyos. No? Habang natutulog ka dyan. No? Ang hirap pala pag tumatanda ka, no? Ultimo unan, pinipili mo. No? Ilang unan, 2, 3, no? 4, paano matulog, paano... Tapos pag nahiga ka sa higaan, hindi mo naman lagi hinihigaan, hindi ka rin makatulog. No? Tapos pagising mo, may anong klase? No? Pero ang kagandahan, mga kapatid, na yung sinasabi ng Diyos, kahit isa na lang ang matira na buhok na tumutubo sa ulo mo, sabi niya, may pakialam pa rin ako dyan. No, kung yan ay mananatili o matatanggal na, ako ang magdi-decide dyan. No, why? Ganon kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. He is always there. No, hindi pa man tayo nakarating sa church, wala pa man tayo sa church, God is there already in our lives, mga kapatid. No, andun na si Jesus, pinakita na niya kung gaano niya tayo kamahal, hindi niya tayo pinabayaan, and His protection, provision is always there, wala pa man tayo sa church. No? And that was before na wala pa tayo sa church. Iniingatan na tayo ng Diyos, sa lahat ng affairs natin, andun na siya. Hindi niya tayo pinabayaan. Gaano man tayo kaloko before, God is there to protect us. No, nakasurvive tayo, mga kapatid. At kung sa time na yon, na lumalangoy pa tayo sa kasalanan, andun na ang Diyos na nakatingin. Hindi na tayo pinapabayaan. No? How much more sa time na ito ngayon? No? Nung time na makasalanan pa tayo, lumulubog, lumalangoy sa kasalanan, no, andun ang Diyos para gabayan tayo. How much more na andito na tayo sa church, mga kapatid? Kung ganon niya tayo alagaan, lalo pa kaya na andito na tayo sa church ngayon? No? Minsan para bang wala na lang. No, minsan parang ordinary na lang, andyan na lang. Pero no, mga kapatid. No, yung taong makasalanan nga, binibigyan pa niya ng pansin. How much more yung mga tao, the apple of His eye, mga kapatid. No, God will never leave us, mga kapatid. No, thank you, Jesus. James chapter 3, verse 6. Three, 6 ba yan? God resisted the proud. No. O 4:6. Sa James 4:6 ba? James 4:6. Pasoy ba naman? But He giveth more grace. No, wherefore He said, God resisted the proud, no, but giveth grace unto the humble. Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, no, sa mga mayayabang, sa mga proud people. Datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga magpakumbaba. Ang Diyos na nananahan sa tao na humble. No? Pero pag ang tao mayabang, no, huwag mong i-expect na ang Diyos ay nandyan. No? Ultimo anghel, kakaripas sa paglipad o sa pagtakbo pag ang tao maangas. Pag ang tao mayabang. No? At ang Espiritu ng Diyos ay wala sa kanya. Why? Paano mananahan ang Diyos sa tao na mayabang?
No? Pag ang tao mayabang, lahat ng kung ano ang kanyang ginagawa, lahat ng glory ay kanya. No, dapat siya kilalanin, siya nakagawa, siya nakaisip, lahat. Pag ang tao mayabang, ganun. But give it grace to the humble. Verse 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil. No? Ang sabi dyan sa Tagalog, yung resist, kalabanin, no? Huwag tayong magpatalo o magpabugbog lang sa demonyo, but labanan, no, ang demonyo, and he will flee from you. Verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. No, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Cleanse your hands. No, linisin ninyo ang inyong mga kamay, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. No, grabe si James magsulat, ano? No, linisin ninyo ang inyong mga puso, kayo na laging pabago-bago ang isip. Verse 9, no, be afflicted. Ano affliction sa Tagalog? Yung mga pasakit, no? Afflicted. And mourn. No, kayo ay mourn, magluksa, and wept. Ano, mga hinagpis o ano tawag doon? Mag-iyak. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. No, sa verse 10, why, mga kapatid, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. No, because during their time, ang tao na nagkamali, no, may kasalanan, just like David, ang ginagawa nung time na yon, from kingly robe, no, yung the best na kasuotan, tinatanggal nila yan, papalitan ng sackcloth, papalitan ng damit na sako, mag-aayuno, maglalagay, tapos magdadapa doon sa harapan ng Panginoon, humihingi ng patawad, yung kasayahan. No, yan ang problema eh. Pag ang tao sanay na sa kasalanan, nagsasaya pa. Ano? Pero ang sabi ng Panginoon, let your joy turn into mourning, na pag kayo nagkasala, pag tayo nagkasala, sabi niya, magpakatirapa ka sa Diyos, dumapa ka dyan, humingi ka ng tawad sa Diyos, dahil ano ang sabi, pag nakita ng Diyos na tayo ay repentant sa ating mga ginagawa, habang nakadapa tayo doon at nakita ng Diyos nung ganong hakbangin, nagpakumbaba, ano ang sabi ng Diyos? He will lift you up. No, ibig sabihin, pag nakita ng Diyos na tayo repentant, nagsisi tayo sa ating mga ginagawa, ano ang sabi? Ang Diyos mismo ang lalapit sa iyo na nakadapa ka dyan sa kasalanan at anong sasabihin niya? Okay, tayo ka na, yung pagsisisi mo ay accepted na. Anong sabi? He will lift you up. No, siya yung kukuha sa iyo at iaahon ka doon sa kasalanan at sasabihin, okay na. No, so we say, praise the Lord. No. So ano ang dapat, mga kapatid? No, anong dapat gawin pag may bagyo sa buhay natin? No, magpakalunod sa bagyo. No, pag may problema tayo, ano ang dapat gawin? Pag may struggles tayo sa buhay, ano ang dapat gawin? No, pag may mga hinaharap tayo na sitwasyon sa buhay natin, ano ang dapat gawin? We must remind ourselves that God is always there. No, ang Diyos natin ay andyan palagi, mga kapatid. No, nakita mo yung concert doon sa concert ng Coldplay po ba 'yon? No? Lalong sumikat ang Coldplay. No, nabalitaan na natin 'yan. No, saan ka nakakita for 16,000 attendees? 30. No, 30,000 ang umattend sa concert ng Coldplay. Just imagine, 30,000 kayo lahat, tapos ikaw ang na-focus ng camera, no, na may kasama kang ibang partner. The CEO and the HR head. Nakaganon silang dalawa. No, pag-focus ng camera, anong tawag nila doon? Kiss cam. No, yung matimingan, pag kayo mag-sweetheart, mag-asawa, no, pag nakita na dalawa kayo nakafocus, no, pwede niyong ipakita na pwede kayong mag-kiss, parang gano'n, o mag-sweetheart kayo. No, ang problema yung dalawa, no, God is there.
No, just imagine, no, sa 30,000 na dami ng attendees, kayo pa ang nai-focus ng camera at ganun lang pala ang pwedeng mangyari. Why, mga kapatid? No, wala tayong maitago sa harapan ng Diyos. No, maligtas ka man, kaya mo magtago, kaya mo mag-hide ng kung anumang mga dahilan, pero sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay may hangganan. No? Ang kasalanan ay may hanggang doon lang. But again, we are so thankful to God, mga kapatid, because in every situations, we must always think and rethink, no, na sa lahat ng lakad natin sa Diyos, God is there. No, kahit tayo na lang mag-isa, no, i-remind natin yung sarili natin palagi. Sino ba yung mga palaisip dito? No, yung nagtanong palaisip. No? No? Alam mo, iba-iba tayo ng mga issue na hinaharap sa buhay. Iba ang strength ko, iba ang weakness ko, iba ang strength ni Brother Roland, iba ang weakness niya. Iba ang strength ni Brother Vincent, ni Brother Wilfred, magkakaiba tayo mga kapatid. Pero ang sigurado lang, no, na sa lahat ng strength natin, sinasamahan tayo ng Diyos. Sa lahat ng weakness din natin, hindi tayo dinadapa ng Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Pag dumating ang punto na ang weakness natin ay parang nangibabaw, anong ginagawa natin ng Diyos natin, mga kapatid? Ini-encourage na tayo. Bangon, bangon, kaya mo yan. No, bangon, huwag kang magpakano dyan. Bangon, kaya mo yan. I am here. Andito ako, kaya mo yan. Bangon lang. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos natin, mga kapatid. No. Andyan siya palagi. No, at yun ang ilagay natin lagi sa isip natin na, Lord, you're always there. Lord, andyan ka palagi. Why? Pag hindi natin naisip yan, ano ang mangibabaw? Takot palagi. No, no, wala naman. No. Sabi ng doktor, siguro iniisip mo yung bagay na hindi pa nangyari. 6 months, 6 months ahead, nag-iisip ka na, no? Sabi niya, madali ka bang magalit? Sabi ng doktor, hindi po. Mahaba pong pasensya ko. Ano? Hindi ka nagsisigarilyo? Ay, siyempre, pag hindi ka naninigarilyo, ang sagot mo kaagad, ang bilis, di ba? Pagtingin sa mata mo, ay, hindi ho! Hindi ka uminom? Hindi ho! No. Lagi kang nag-iisip? Opo. No? Habang naglalakad ka, ganun, mga kapatid, tuloy ang prayer mo, Lord. Yun ang kagandahan, mga kapatid, na mayroon tayong Diyos na matatawag. Yun ang kagandahan na mayroon tayong Jesus na anytime pwedeng tawagin sa mga issues na mayroon tayong, mga kapatid. Why? Doon natin mapapatunayan na talagang andun siya. No? Kahit samahan ka pa ng asawa mo, wala siyang magawa. No, kahit samahan ka pa ng nanay, ng tatay mo sa sitwasyon na mayroon ka, hindi yan sila makatulong. Ang doktor, wala rin yan maitulong, no, kung hindi i-allow ng Diyos na matulungan tayo. No? That is why we're always grateful and thankful sa Diyos natin, mga kapatid, that in every issues, every aspects of our lives, andoon siya. No, hindi niya tayo pinapabayaan, mga kapatid. No, akalain mo yun? Yung sabi ko nga kanina, yung parkingan na kung saan andoon yung kotse, sa Baguio ba yun, brother? No? Nakita nyo yung kulay pula na kotse. No, minsanan ka na lang mapunta ng Baguio, doon ka nag-park, sumakto naman yung napakalaking bato, doon pa mismo, 1 in a million. Hindi lang yata million, no? Talagang sobra-sobra. No? It can happen to us, mga kapatid, parang coke in can na pinagtupi-tupi lang. No? Kung pwedeng mangyari sa kanila yan, pwede rin mangyari sa atin. No? Kung pwede silang maaksidente dyan, pwede rin mangyari sa atin. No? Kung pwedeng masira ang bahay nila sa bagyo, no? Yung bagyo sa yung masamang panahon sa South Korea, matindi rin. No? Kahit saang lugar. No? But again, mga kapatid, we are always thankful to just na andyan siya. Psalms 41:6. Psalms 41:6. Ano ba yan?
Mali yata yung nilagay ko rito. No. Yung sinasabi, Brother Roman, is my present help. My very present help. Ba't mali yung nilagay ko rito? No, ayan, 41.6. No? 46.1, 41.6. Sorry. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. You know, why? Yung sinasabi na ito mga kapatid, no, ang Diyos ay ang aking lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. He is our very present help in trouble. Why, mga kapatid? Dahil ang Diyos lang ang makapagsasabi na kung ano ang sitwasyon, ang issue natin sa buhay, kahit malungkot ka pa, masaya, raging ang galit mo, no? Ang Diyos ang nandyan. No? Kahit mataas na yung BP natin, ang Diyos nandyan. Kahit mataas na yung asukal natin sa katawan, no, ang Diyos nandyan. No? No? Kahit nakailang ice cream ka na, no? Kahit masira na yung lalamunan natin, ang Diyos nandyan. No? Kahit madulas ka na, ang Diyos nandyan. No? Ano pa mga kapatid? God is our present help in trouble. At ang kagandahan mga kapatid, hindi pa man tayo nakasigaw, humingi ng tulong sa Kanya, His help is already there. Hindi pa man tayo, at ano ang kagandahan mga kapatid? Lahat ito libre. No? Ang kailangan lang natin, pumunta rito sa church, pagdating dito, lahat ng klase ng pasasalamat, yun lang, ano bang may bayad natin sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa atin, hindi natin kayang bayaran. No, pero ang pwede natin gawin pagdating dito sa church, Lord, talagang sa iyo to. Lord, ikaw ang may gawa nito, Lord Jesus. No, ikaw in present help in times of trouble. No, why? Dahil siya lang ang makapangako nito at kayang magtupad at hindi natin kaya, mga kapatid. That is why kahit may maramdaman pa tayo dyan na parang masakit o ano pa man, sikapin pa rin natin na pagdating ng worship, Lord, para sa iyo talaga to. No, pagdating sa praising natin, walang bida dyan kung hindi siya, binibigay din natin sa Kanya. Why, mga kapatid? Yun lang ang pwede nating maibalik sa Diyos natin. No, na ang Diyos natin, no, He is our refuge and strength and a very present help in time of trouble. Now again, the title of our preaching, He is always there. Thank you, Jesus. We praise the Lord.